Sabi dito, hindi applicable yan sa lahat ng sakahan. I agree. Lumaki akong kasama ko tatay ko sa pagsasaka. Maraming i-consider. I agree. Now, hindi ko sinasabing huminto tayo dito sa tatlong method na binigay ko. Because there are a lot. There are a lot that we are not exploring. Ngayon, ang gusto kong i-point is kung hihintayin nyo yung gobyerno na tumulong kayo para lang ma-implement nyo kung ano man yung improvement na pwede nyong i-implement, mamamatay tayo ng dilat. Inutil na nga yung gobyerno, gusto nyo pang hintayin. Hindi ba kabaliwan na yon? Diba? So, why not let's take matters into our own hands and let's improve ourselves with what we can, with what we have. Hindi ba mas maganda yon? Because we are looking inwards sa mga sarili natin. Ano yung pwede nating magawa? Ano yung pwede nating ma-improve? Kaso yung Pilipino, pag nagbigay ka ng isang klaseng improvement, ang bagsak niyan, hindi mo pwedeng gawin dito yan. Okay, paano dun sa pwede? 'Di ba? Pag may isang lugar na hindi pwede, ibig sabihin ba nun hindi na natin pwedeng gawin ito sa ibang lugar or doon sa pwede? 'Di ba? Ang hirap kasi sa Pilipino when it comes to talking about problem solving. Pag hindi na gumana yung alam nila, they are going to stop there and they will declare those kinds of improvements impossible. Ngayon, kung imposible na, hindi nakikilos yung utak nila to actually generate or keep on generating possible solutions. Mag-fail man o hindi. Well, most likely, mag-fail tayo. But that's part of the improvement. That's part of success. Hindi ka pwedeng mag-try ng isang bagay tapos hindi ka mag-fail. Kalokohan yun. That's virtually impossible. You will fail multiple times. At pag hindi ka natuto doon, well, yung buhay yung magtuturo nung leksyon na hindi mo natutunan doon sa mga naunang pagkakamali mo. Up until such, makuha mo yung lesson na tinuturo sa'yo ng buhay. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.